Magandang araw po. Ako po si Dr. Benigno Manlapas. Ngayon ay 77 taong gulang na. Sa loob ng mahigit 5 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong makasama ang mahigit 10,000 na senior citizens mula sa mga tabing ilog ng Pampanga hanggang sa abalang mga kalye ng Maynila, mula sa tahimik na mga eskinita ng Bigan hanggang sa mga simbahan ng Cebu. At ngayon, mayroon akong gustong ibahagi sa inyo. Isang bagay na marahil ay walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ng malakas. Naranasan niyo na po bang sumakay ng bus sa umaga at mapansin na laging bakante ang upuan sa tabi ninyo? Baka ang apo ninyo ay ayaw nang umupo sa inyong kandungan tulad ng dati. O marahil ang inyong manugang ay laging nagbubukas ng bintana at sinasabing para lang daw pumasok ang sariwang hangin. Ngunit sa kaibuturan ng inyong puso, hindi nyo ba naitanong sa inyong sarili, dahil kaya ito sa amoy ko ngayon? Hayaan ninyong sabihin ko ang katotohanan ng marahan ngunit matapat. Sa mahigit 99% ng mga tao pagkatapos ng edad 60, ang katawan ay nagsisimulang magkaroon ng isang partikular na amoy na natural lamang sa pagtanda. Subalit, karamihan sa mga nakatatanda ay hindi ito napapansin. Ngunit ang mga taong nakapaligid sa atin, malinaw nila itong naaamoy. At dahil nagmamalasakit sila, nananahimik na lamang sila. Ang pananahimik na iyon ang nagiiwan sa atin ng pakiramdam na iniiwasan at nilalayuan nang hindi natin alam ang dahilan. Kung pinapanood nyo pa rin ito, naniniwala ako na karapat-dapat kayong mabuhay bawat araw na may pakiramdam ng kasariwaan, tiwala sa sarili, at malapit sa inyong mga mahal sa buhay. Muli, kung ang mensaheng ito ay may tinig sa inyong puso, paki-like po ang video na ito, ibahagi sa mga kaibigan ninyong kaedad, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang simple at mahalagang karunungan na makakatulong na gawing mas malusog at mas mapayapa ang inyong mga ginintuang taon. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang isang malungkot ngunit totoong istorya. Ito ay tungkol kay Mang Ramon, isang 72 taong gulang na lalaki mula sa Iloilo. Si Mang Ramon ay laging malinis at disiplinado. Tuwing umaga, naliligo siya gamit ang maligamgam na tubig, nagwawalis ng bakuran, at nagsisindi ng maliit na kandila sa kanilang altar. Walang sino man ang makapagsasabi na siya ay pabaya o marumi. Ngunit isang hapon, nag-uwi ang kanyang anak ng ilang kaibigan para magtsaa. Habang si Mang Ramon ay naghahanda ng gatas sa kusina, may narinig siyang bulungan mula sa sala. Naku, may kakaibang amoy itong matanda. Natigilan siya, hawak pa niya ang kutsara. Ang pangungusap na iyon ay parang humiwa sa kanyang pagkatao. Isang bagay na buong buhay niyang pinakaingatan. Mula sa araw na iyon, tuwing bibisita ang kanyang apo, hindi na siya nakikipag-upo kay Mang Ramon para kumain ng empanada o magkuwentuhan. Sa halip, tahimik siyang nananatili sa kanyang silid, nagkukunwaring abala habang pinakikinggan ang tawanan ng mga bata sa labas. At dahan-dahang lumiliit ang kanyang puso. Kung pinapanood ninyo ang video na ito, marahil ay naitanong nyo na rin minsan sa inyong sarili, nangyayari rin kaya ito sa akin? At kung oo, hayaan ninyong sabihin ko nang marahan na ang pakiramdam na iyon ay maaaring hindi mali, ngunit hindi ninyo ito kasalanan. Ako po si Dr. Manlapas at sa nakalipas na 50 taon, ginamot ko ang libu-libong matatandang pasyente mula Batangas hanggang Davao at nais kong ibahagi ang isang katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan ng mga doktor. Oo, totoo ang
amoy ng pagtanda, ngunit hindi ito nagmumula sa kawalan ng kalinisan. Pagkatapos ng edad 60, ang ating katawan ay nagsisimulang gumawa ng isang kakaibang fatty compound na tinatawag na nonenal. Maaaring hindi ninyo ito maamoy sa inyong sarili, ngunit ang mga nasa paligid ninyo ay nararamdaman ito. At kung minsan, lumalayo sila nang hindi man lang nila alam kung bakit. Naaalala ko si Aling Sunita mula sa Davao na nagsabi sa akin na may luha sa kanyang mga mata. "Doktor, ayaw nang umupo ng apo ko sa kandungan ko. Dinudurog nito ang puso ko." Binigyan ko siya ng isang napakasimpleng solusyon. Sa pamamagitan lamang ng tamang paghuhugas ng 2 partikular na bahagi ng katawan araw-araw, sa loob lamang ng 3 minuto, maaaring mabawasan ang amoy ng hanggang 90%. Mahigit 1,000 sa aking mga pasyente ang sumunod sa payong ito at sa loob ng ilang linggo, bumalik ang init sa kanilang mga pamilya, ang mga yakap, ang mga ngiti, ang pagiging magkakasama. Noong nakaraang linggo, nakilala ko si Kaparuk, ay 100 taong gulang na gumagamit ng mamahaling pabango araw-araw. Ngunit binubuksan pa rin ng kanyang anak ang bintana tuwing pumapasok siya sa silid. Kailangan kong sabihin sa kanya ng tapat, "Kaparuk, hindi po sa pabango iyan. Hindi ninyo matatakpan ang pinakaugat na amoy ng pabango. Lalo lang po nitong pinalalala ang sitwasyon. Kaya pakiusap, aking mahal na nakatatanda, huwag nyo na po itong pagtakpan. Linisin nyo po ito mula sa ugat." At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, paki-like po ang video na ito. Mag-iwan ng komento para malaman kong nakikinig kayo at mag-subscribe sa channel. Bawat linggo, magdadala ako sa inyo ng mga simple at taus-pusong paraan para manatiling malusog, masaya, at malalim na konektado sa inyong pamilya. Salamat po. Bago kayo magmadaling humanap ng paraan para ayusin ang amoy ng pagtanda, hayaan niyo po akong si Dr. Benigno Manlapas na magsabi ng isang bagay mula sa puso. Ang amoy na iyon ay hindi senyales ng kawalan ng kalinisan. Ito ay isang natural na resulta ng 3 tahimik na pagbabago na nangyayari sa katawan pagkatapos ng edad 60. Una, nagsisimulang mabawasan ang pagpapawis ng katawan. Mukha itong magandang bagay. Sino ba naman ang gustong pawisan? Ngunit sa katotohanan, ang pagpapawis ay natural na paraan ng katawan para maglabas ng mga lason o toxins. Kapag hindi kayo gaanong nagpapawis, ang mga duming iyon ay nananatiling nakakulong sa ilalim ng balat na tahimik na lumilikha ng amoy. Naaalala ko si Aling Sabita mula sa Bigan. Minsan niyang itinanong, "Doktor, hindi po ako gaanong pinagpapawisan, pero sinasabi pa rin ng apo ko na mabaho raw ako." Dahan-dahan kong sinabi sa kanya na dahil kapag huminto sa pagpapawis ang inyong katawan, nananatili sa loob ang mga lason na iyon. Pangalawa, ang inyong balat ay nagsisimulang gumawa ng isang bagong compound na tinatawag na nonenal, isang oxidized fatty acid. Wala nito sa mga mas bata, ngunit pagkatapos ng 60, ito ay tumataas ng malaki. At iyan ang pangunahing dahilan sa likod ng tinatawag ng marami na amolimpilasinan, amoy matanda. Kahit gaano kabango ang inyong sabon o kamahal ang inyong pabango, hindi nito matatanggal ang nonenal dahil ito ay nasa malalim na bahagi ng oil glands ng balat, hindi lang sa ibabaw. Pangatlo, ang bibig ay nagiging mas tuyo habang humihina ang mga salivary gland. Ang laway ay ang inyong hindi nakikitang tagabantay. Tumutulong ito na panatilihing malinis ang bibig at sariwa ang hininga.
Kapag nananatiling tuyo ang inyong bibig, mabilis na dumarami ang mga bakterya na nagdudulot ng amoy. Dito na kayo nagsisimulang mag-alinlangan na makipag-usap ng malapitan sa inyong mga anak o apo. Naaalala ko si Aling Lela mula sa Bacolod na nagsabi sa akin nang may tahimik na hiya, "Doktor, minsan naaamoy ko mismo ang hininga ko kapag nagsasalita ako. Nakakahiya po." Tumango ako dahil alam kong ito ay isang tunay na karanasan na pinagdadaanan ng maraming nakatatanda. Ang tatlong maliliit na pagbabagong ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit sapat na ang mga ito para gawing malayo at kimi ang isang dating kumpiyansang tao. Ngunit narito ang magandang balita. Ito ay ganap na mapapamahalaan. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga tunay na sanhi, paggawa ng ilang maliliit na pagbabago sa araw-araw, at higit sa lahat, pag-aaral na linisin ng maayos ang tatlong partikular na bahagi ng katawan na ipapaliwanag ko maya-maya sa video na ito. Maibabalik ninyo ang ginhawa at pagiging malapit. Kung mayroon man sa mga sinabi ko ang tumama sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento, i-like ang video, at mag-subscribe sa channel. Sa ganung paraan, malalaman kong narito pa rin kayo, pinipili pa rin mamuhay ng maayos, masaya, at hindi hinahayaang pigilan kayo ng amoy ng katawan sa pagyakap sa apong labis ninyong minamahal. Alam nyo, karamihan sa mga nakatatandang tulad natin ay maingat sa ating pang-araw-araw na paliligo. Maaga pa lang, nagpapakulo na tayo ng tubig, marahil ay gumagamit ng banayad na sabon, at pakiramdam natin ay sapat na iyon. Ngunit may isang bagay na hindi napapansin ng marami sa atin. Madalas nating hinuhugasan ng ibabaw, ngunit nakakaligtaan natin ang mga lugar kung saan talaga nagtatago ang amoy ng katawan. Tinatawag ko itong tatlong nakatagong sona, mga bahagi ng ating katawan na sanhi ng halos 90% ng amoy na may kaugnayan sa edad, ngunit madalas ay mabilis lang hugasan o nilalaktawan pa. Ang unang sona ay ang mga tupi-tupi ng balat, sa likod ng leeg, kilikili, ilalim ng dibdib, paligid ng pusod, singit, siko, at likod ng tuhod. Ang mga lugar na ito ay madalas na mainit at mamasa-masa na lumilikha ng perpektong lugar para lumago ang bakterya at magdulot ng amoy. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang sapat na ang maligamgam na tubig. Ngunit kung hindi dahan-dahang kinukuskos ang mga tuping ito araw-araw, tahimik na bumabalik ang amoy. Naaalala ko si Aling Mina, 66, mula sa Cebu. Sabi niya, "Doktor, buong buhay ko hindi ko nilinis ng maayos ang aking kilikili o ang ilalim ng aking dibdib. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo lang na ginawa ko ang sinabi ninyo, niyakap akong muli ng apo ko. Sobrang emosyonal ko." Ang pangalawang sona ay kung saan man tayo may buhok, kilikili, dibdib, tiyan, at lalo na ang anit. Ang buhok ay sumisipsip ng pawis at langis. At kung hindi natin ito minamasahe at nililinis ng maayos, ang amoy ay kumakapit sa mga unan, tuwalya, at damit ng hindi natin namamalayan. Sinabi minsan ni Carajo mula sa Baguio, "Sa pagmamasahe lang ng anit ko at paghuhugas ng buhok, tulad ng sinabi mo, nawala ang amoy. Ngayon, pinaglalaruan na ulit ng apo ko ang buhok ko." Ang pangatlong sona ay ang mga paa. Nagsusuot tayo ng sapatos buong araw, lalo na sa mga maiinit na lungsod tulad ng Maynila. At ang pawis ay naiipon sa pagitan ng mga daliri at medyas na nagdudulot ng matapang na amoy. Sinabi sa akin ni Mang Suresh, 68, "Ngayon, hinuhugasan ko ng maayos ang aking mga paa, pinapatuyo ng mabuti,
at nagsusuot ng malinis na cotton na medyas. Hindi na kumukunot ang noo ng manugang ko kapag pumapasok sa aking silid. At may isa pang lugar na nakakalimutan ng marami, ang gitna ng likod. Mahirap itong abutin, ngunit ang ating mga damit ay sumisipsip ng pawis doon araw-araw. Gumamit ng isang mahabang brush o ipulupuot ang isang tuwalya sa likod ng inyong mga balikat para marahang linisin ang lugar na ito. Isang maliit na tip, gumamit ng maligamgam na tubig, mga 38 hanggang 40 midig, hindi sobrang init, at laging gumamit ng banayad na sabon. Pagkatapos maligo, maglagay ng kaunting langis ng niyog o moisturizer para manatiling malambot ang balat at hindi magbitak, dahil ang tuyong balat ay maaari ring magkaroon ng amoy. Gumugol lamang ng ilang karagdagang minuto bawat araw sa pag-aalaga sa 3 nakatagong sona na ito, at mararamdaman ninyo na mas sariwa, mas may tiwala sa sarili, at mas malapit muli sa inyong pamilya tulad ng dati. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para magkita tayong muli sa susunod na marahang pag-uusap tungkol sa pananatiling malusog at masaya sa magandang edad na ito. May isang bagay na iilan lang ang nagsasabi ng direkta sa ating mga nakatatanda. Kung ang labas lang ng ating katawan ang ating nililinis, ngunit nananatili sa loob ang mga lason, tahimik na babalik ang pamilyar na amoy ng katawan gaano man karaming sabon ang gamitin natin. Iyan ang dahilan kung bakit para tunay na maging sariwa at kaaya-aya, kailangan nating maglinis mula sa loob. At ang magandang balita ay napakasimple lamang ng paraan. Ang unang hakbang ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa tamang paraan. Sa ating pagtanda, tahimik na nade-dehydrate ang ating katawan nang hindi man lang natin namamalayan. Nagiging mas tuyo ang ating balat, dumidilim ang kulay ng ihi, at tahimik na naiipon ang mga dumi sa ilalim ng balat na nagdudulot ng hindi kaaya-ayang amoy. Minsan kung tinanong si Aling Indira, 72, mula sa Zamboanga, kung gaano karaming tubig ang iniinom niya araw-araw, umiling siya at sumagot, "Madalas ko pong makalimutan, doktor. Ngunit mula nang sinunod ko ang payo ninyo, umiinom ako ng isang basong maligamgam na tubig tuwing umaga bago ako magdasal. Ngayon, malambot ang aking balat, at sabi ng apo ko, amoy, tanglad daw ako." 5 hanggang 6 na baso lamang ng maligamgam na tubig sa isang araw na nakakalat mula umaga hanggang gabi ay sapat na para dahan-dahang linisin ang katawan mula sa loob. Sunod, maglakad-lakad sa ilalim ng banayad na sikat ng araw sa umaga o bago lumubog ang araw. Hindi kailangan ng mahirap na ehersisyo. Ang isang banayad na bimsinti hanggang 20 minutong paglalakad sa inyong bakuran o sa pamilyar na daan sa inyong lugar ay sapat na para maglabas ng kaunting pawis. At kasama nito, mahugasan ang mga bakterya sa balat. Minsan, sinabi sa akin ni Mang Suresh mula sa Pampanga, napapagod po ako pagkatapos lang ng ilang hakbang. Ngumiti ako at sinabi, kung gayon, maglakad po kayo ng 10 minuto lang ngayon. Bukas, gawin ninyong 6. At makalipas ang 1 linggo, buong pagmamalaki siyang tumawag sa akin, Doktor, ngayon ay nakakalakad na ako ng 20 minuto. Mas malakas ang pakiramdam ko at kahit ang katawan ko ay wala ng ganoong amoy. Ang pangatlong hakbang, ang tamang paliligo at lingguhang pagbabad. Ang sobrang init na tubig o matapang na pabangong sabon ay maaaring makatuyo ng balat at makapagpalala ng amoy. Gumamit ng maligamgam na tubig, mga 31 hanggang 45 degrees, at pumili ng banayad
at walang amoy na sabon. Minsan sa isang linggo, subukang ibabad ang inyong katawan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto sa maligamgam na tubig na may isang kurot na asin. Binubuksan nito ang mga pores at tumutulong na ilabas ang mga dumi na naipon sa ilalim ng balat. Itong 3 banayad na hakbang lamang, pag-inom ng maligamgam na tubig, payapang paglalakad, at tamang paliligo, ay sapat na para maramdaman ninyong malinis ang inyong katawan mula sa loob, sariwa, mula hininga hanggang balat. At pagkatapos, mahal kong nakatatanda, isang araw, maaaring matagpuan ninyo ang inyong maliit na apo na muling isinasandal ang kanilang ulo sa inyong balikat tulad ng dati nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam nyo, mahal kong nakatatanda, ang inilalagay natin sa ating katawan bawat araw ay hindi lang nakakaapekto sa ating kalusugan. Tahimik din nitong pinapasya kung ang ating katawan ay magkakaroon ng malambot at kaaya-ayang amoy o hindi. Maraming nakatatanda ang nagsabi sa akin, "Doktor, 2 beses akong naliligo sa isang araw, pero iniiwasan pa rin akong tabihan ng aking mga apo." At marahan kong tinatanong pabalik, ano po ba ang kinakain ninyo araw-araw? Ang katotohanan ay ang amoy ng pagtanda ay hindi lang nananahan sa balat. Ito ay nasa ating bituka, daluyan ng dugo, at maging sa ating hininga. Kapag kumakain tayo ng tamang pagkain, nagsisimulang linisin ng katawan ang amoy mula sa loob. Sa paglipas ng panahon, gumagaan ang hininga at nagkakaroon ang balat ng banayad at natural na bango. Makatutulong na isama sa pagkain ang mga mayaman sa antioxidants tulad ng hinog na kamatis, pulang mansanas, ubas, repolyo, o kahit isang mainit na mangkok ng brown rice sa tanghalian. Ang mga sustansyang ito ay nagpapabagal ng pagtanda, nagbabawas ng amoy ng katawan, at tumutulong na maging magaan at sariwa ang pakiramdam tulad ng simoy ng hangin sa umaga. Minsan, ibinahagi ni Mang Prakash, 79, mula sa Batangas, "Doktor, sinabi ninyo sa akin na kumain ng isang mansanas at isang kamatis araw-araw. Pagkalipas ng 2 buwan, umupo ulit sa kandungan ko ang apo ko, hindi na nakakunot ang ilong. Para itong isang maliit na himala. At ang bawang, bagamat simple, ay isang mabisang katulong. Kung tama ang pag-inom, 1 o 2 hilaw na butil tuwing umaga, kasama ang maligamgam na tubig. Nakakatulong itong mabawasan ng malaki ang panloob na amoy. Kung hindi kayo mahilig sa hilaw na prutas, maaari kayong gumawa ng sariwang smoothie sa umaga na may pipino, kamatis, at ilang hiwa ng peras. Ito ay malamig, madaling tunawin, at tumutulong na maging malinis at natural ang amoy ng katawan nang hindi na kailangan ng anumang pabango. Maraming nakatatanda na masipag magsipilyo sa umaga at gabi nang walang palya, ngunit ang kanilang hininga ay mayroon pa ring hindi kaaya-ayang amoy. Ang dahilan ay nakakagulat na simple. Sinisipilyo nila ang kanilang ngipin, ngunit nakakalimutan ang dila. Minsan kong tinanong si Aling Lakshmi, 73, mula sa Laoag, "Tita, nasubukan niyo na po bang kaskasin ang inyong dila?" Tumawa siya at sumagot, "Akala ko dati hindi kailangan. Pero ngayon, ginagawa ko na araw-araw at napansin kong mas sariwa ang pakiramdam ng aking bibig at hindi na ako iniiwasan ng mga apo ko." Kita nyo, sa dila naiipon ang karamihan ng bakterya at hindi ito kayang linisin ng maayos ng ordinaryong sipilyo. Pinakamainam na gumamit ng tongue scraper, napakamura at madaling mabili sa anumang botika. Sa simula
maaaring medyo hindi komportable, ngunit pagkatapos ng ilang araw, masasanay din kayo. Bukod pa rito, pagkatapos ng bawat kain, maaari kayong ngumuya ng isang maliit na sugar-free na candy o kahit ilang maninipis na hiwa ng sariwang luya. Nakakatulong itong buhayin ang laway, panatiliing basa ang bibig, at natural na pinapalambot ang hininga. Hayaan niyo rin akong marahang ipaalala na bawasan ang matapang na tsaa, kape at alak. Sa maraming lugar, nakakakilala ako ng mga matatandang Ginoo na umiinom ng 2 hanggang 3 tasa sa isang araw at nagrereklamo pa rin. Regular akong naliligo, pero sinasabi ng pamilya ko, nakakaiba raw ang amoy ko. Iyon ay dahil ang kape at alak ay nagpapatuyo ng katawan, nagbabawas ng laway, at lumilikha ng mas malalim na panloob na amoy na hindi kayang takpan ng anumang pabango. At panghuli, huwag kalimutan ang kahalagahan ng fiber sa inyong dieta. Maraming nakatatanda ang dumaranas ng constipation. Kapag masyadong matagal ang constipation, ang mga lason ay nagsisimulang bumalik sa daluyan ng dugo at lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng balat. Minsan kong pinayuhan si Aling Mera na simulan ang kanyang araw sa isang mangkok ng malambot na lugaw na brown rice at ilang pinakuluang gulay. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya at sinabing, "Doktor, magaan ang pakiramdam ng tiyan ko at sinabi ng apo ko na mabango na raw ako ngayon." Lahat ng ito, mula sa pag-scrape ng dila hanggang sa banayad na gawi sa pagkain at pagbabawas ng matapang na tsaa, ay madaling gawin. Walang gamot, walang dagdag na gastos, ngunit ibinabalik nito ang pagiging malapit, ang kumpiyansa at ang init sa pagitan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw. Minsan, binisita ko si Mang Ramoncito sa Cagayan de Oro. Malinis at maayos ang kanyang silid. Ngunit sa sandaling pumasok ako, mayroon akong naamoy na kulob. Dahil sa hiya, sinabi niya, "Doktor, tumanda na ako. Siguro ganito na talaga ang amoy ng katawan ko." Ngunit sa katotohanan, hindi ito dahil sa edad. Ito ay dahil sa maliliit na gawi na tahimik na naipon sa paglipas ng mga taon. Halimbawa, ang paglalaba. Maraming nakatatanda ang nagsusuot ng parehong damit sa loob ng 2 o 3 sa araw at ang mga sapin sa kama ay nilalabhan lamang kapag may nakikitang mantsa. Ngunit ang pawis, mga patay na balat at natural na langis ay dahan-dahang kumakapit sa tela. Pagkatapos ng ilang araw, ang amoy ay nanunuot ng malalim na kahit ang pinakamahusay na pabango ay hindi ito matatakpan. Pinayuhan ko si Mang Ramoncito na magpalit ng damit panloob araw-araw at magsuot ng mga damit na gawa sa koton na sumisipsip ng pawis. Ang mga pantulog, tuwalya at sapin sa kama ay dapat labhan kahit minsan sa 1 linggo. At kung may araw, pinakamainam na ibilad ang mga ito sa labas. Ang sikat ng araw sa Pilipinas ay isang natural na disinfectant na hindi kayang pantayan ng anumang sabon. Minsan sinabi sa akin ni Aling Sunita mula sa Davao, "Dati iniiwasan kong maglaba ng sapin sa kama linggo-linggo, nakakapagod kasi. Pero nang masanay ako, nagsimulang tumalon ulit sa kama ko ang aking maliit na apo nang hindi na tumatakip ng ilong." Paano naman ang mga unan at kutsyon? Kahit na madalas nating labhan ang mga punda, ang laman sa loob ay naiipunan ng pawis at amoy sa paglipas ng panahon. Kung posible, palitan ang inyong unan tuwing 2 taon at ang inyong kutsyon tuwing 3 hanggang 5 taon. O kahit man lang, ibilad ang mga ito sa araw minsan sa 1 buwan. Nakilala ko rin si Shanka, 69, mula sa Cebu
na nagsusuot ng parehong pares ng sapatos buong linggo. Mabaho po ang paa ko, lalo na kapag tag-init, sabi niya. Tinuruan ko siyang labhan ang kanyang medyas araw-araw, magpalit-palit sa 2 pares ng sapatos, at budburan ng baking soda ang loob nito sa gabi. Pagkalipas ng 2 linggo, masaya siyang tumawag. Hindi na po mabaho ang paa ko at kahit ang carpet ay nananatiling sariwa. Tuwang-tuwa po ang pamilya ko at isa pa, panatilihing maaliwalas ang silid. Maraming nakatatanda ang laging nagsasara ng bintana para maiwasan ang alikabok o malamig na hangin. Ngunit ang kulob na hangin ang pinakamalaking dahilan ng amoy matanda sa isang silid. Ang pagbubukas lang ng bintana sa loob ng 10 minuto sa umaga at gabi, tulad ng ginagawa ng ating mga lola habang nagpapakulo ng kape, ay maaaring magpasariwa sa buong bahay. Kaya itong amoy ng pagtanda na tinanggap niyo na bilang bahagi ng pagtanda ay resulta pala ng maraming bagay. Tuyong bibig, nabawasang pagpapawis, ilang pagkain, hindi na labhang damit, at mga saradong silid. Ang magandang balita, lahat ito ay maaaring baguhin. Minsan ay nagsulat ako ng isang simpleng routine para sa aking mga senior na pasyente, uminom ng 6 na tasang maligamgam na tubig araw-araw, maglakad-lakad ng 15 to 20 minuto sa umaga. Kapag naliligo, pagtuunan ng pansin ang 3 pangunahing bahagi, leeg, kilikili, at singit. Kumain ng mga sariwang gulay at makakatas na prutas tulad ng pakwan, kamatis, o mansanas. Kaskasin ng dila tuwing umaga at ngumuya ng sugar-free na mint o candy pagkatapos kumain. Limitahan ang matapang na kape, alak, at tsa. Magpalit ng damit araw-araw at labhan ang sapin sa kama linggo-linggo. Labhan ang medyas araw-araw, ibilad ang sapatos, at buksan ang inyong mga bintana 2 beses sa isang araw para pumasok ang sariwang hangin. Kung susundin ninyo ang simpleng gawaing ito ng tuloy-tuloy sa loob lamang ng 1 buwan, may mapapansin kayong maganda. Ang inyong mga apo ay muling lalapit sa inyo, hindi na iiwas. Magiging mas magaan ang inyong hininga, natural na mabango ang inyong balat, at higit sa lahat, mararamdaman ninyong minamahal kayo, konektado, at niyayakap tulad ng dati. Kaya ngayon, tayo ay naglakad ng magkasama sa isang maliit na paglalakbay, isang banayad na landas para tulungan ang katawan na maging mas magaan, ang hininga ay mas madali, at marahil ay mailapit muli ang ating mga mahal sa buhay, tulad ng dati. Kita niyo po, lolo at lola, ang amoy ng pagtanda ay hindi dapat ikahiya. Ito ay isang tahimik na paalala, tulad ng malumanay na kampana mula sa simbahan sa umaga, na ang ating katawan ay humihingi ng pag-aalaga. Hindi sa pagmamadali o ingay, kundi sa isang mabagal at mapagmahal na atensyon. Minsan, isang basong maligamgam na tubig lang pagkatapos ng inyong pagdarasal sa umaga, isang masusing pagligo o simpleng pagbubukas ng bintana para pumasok ang hangin sa gabi, ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago. Mararamdaman ninyong mas sariwa ang inyong katawan, mas payapa ang inyong isipan, at marahil lalapit ang isang apo, iyayakap ang kanilang mga braso sa inyo, at bubulong ng marahan, "Lolo, lola, ang bango-bango niyo po ngayon." Ito ay isang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang pasanin, kundi isang regalo na ibinibigay natin hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa atin. Ito ang paraan natin para manatiling konektado at mahalin ng buo.
Kung may anumang bahagi nito na nagbigay sa inyo ng inspirasyon na gumawa ng isang maliit na pagbabago, isang banayad na gawi lamang, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito sa isa pang kaibigan na kaedad ninyo, tulungan niyo po akong ipalaganap ang mensaheng ito. Pindutin ang like, i-share, at mag-subscribe sa channel na ito. Inaasahan kong makita kayong muli sa susunod na video. Naway manatili kayong malusog, pinahahalagahan, at napapaligiran ng pagmamahal bawat araw.